Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita. Gawin mo pong daluyan ang aking buhay sa mga salitang ito upang magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, sa aming pong patuloy na paglilingkod sa inyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Pangunahan mo po kami at punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo para buksan ang aming pandinig, ang aming nanasa, pagnanais, na mahalin namin, Panginoon, ang iyong salita. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maupo po tayo. Praise God. Medyo konting effects. Effects ng konti. Yan. Treble. Nung kapanahonan ko kasi, gamit namin yan ni treble. Hallelujah. Praise God. Kunti pa. Bawas ng bass. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Praise God. Mukhang hindi magandang aga nyo. No? Praise the Lord. Hallelujah. Pasalamat po tayo dahil nandito tayo sa church. At ang ating pong higit na pasasalamatan ay ang ating pakikinig. Hallelujah. Ng salita ng ating Panginoon. Praise God. So, napakaganda po ng ating mensahe ngayon. No? Praise God. Choices o yung ating pagnanasa o pagnanais na makinig ng salita ng ating Panginoon. Madali lang po ito. Maniwala kayo sa akin. Praise God. Okay. Sa Lucas chapter 10, tingnan po ninyo ang inyong mga Bible at kung yung inyong mga cellphone ay mayroong Bible, buksan nyo. Huwag kayong mag-alala. Yan. Huwag kayong mag-alinlangan. Dito po sa Lucas chapter 10, verse 38, matunghayan po natin ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Basahin ko po muli. Salamat po, napakaganda. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay patuloy sa kanilang paglalakbay. Pumasok sila sa isang nayon at malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Praise God. At ang kanyang kapatid na si Maria ay naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Maria naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid o ng kapatid ko sa paghahanda ng mag-isa? Sabihin nga po ninyo sa kanya, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lang ang talagang kailangan na mas mabuti at pinili ni Maria, ito'y hindi aalisin sa kanya. Praise God. Ngayon po ay pag-usapan natin yung paghahanda o pagtanggap natin ng bisita. Alam niyo po, may mga tao talaga na hilig nilang tumanggap ng mga panauhin sa kanilang tahanan. Praise God. At alam niyo ba, ang mga taong mahilig sa handaan, sa totoo lang, sila yung laging napapagod. Amen. Ako po natuwa dahil patutuo ni Pastora Eva, halos 2 Sunday na nung nakaraan pa, nagpatutuo siya na nagsimula silang magbasa ng
Bible. Praise God. Ano po? Kasi kapag tayo mag-commit na magbabasa ng Bible, maraming bagay pa tayo na matutunan, matuklasan sa salita ng Diyos na ating binabasa araw-araw. Praise God. Huwag nating ugaliin. Lagi na lang makinig. Ako minsan, ang ating buhay ay inahambing pa natin sa iba. O narinig ko ika kay ganito, narinig ko ika kay ganyan. O hindi ba napakaganda? Tandaan po natin, iba yung buhay niya at iba ang buhay mo. Ibang mission niya at ibang mission mo. Kaya kailangan, lagi tayong nakatitig sa salita ng Diyos. Titigan nyo nga ito yung ating 5 senses. Ito po yung dala ni Maria. Subalit, wala yan kay Marta. Ano yung number 1? Sige, dito kayo sa bandang kaliwa nyo. Ano yon? Yung 5 senses? Praise God. Katagal-tagal na yan dyan, mga kapatid. Halos magdadalawang taon na. Ito po yung magandang gamit kapag tayo ay nagbabasa o nasa piling ng ating Panginoon. Kaya po mamaya po paglabas ninyo, kopyahin ninyo yan. Ito yung 5 senses. Pandinig, pakiramdam, pagnanasa, ano pa? Praise God. Kapag nasa sa atin po ang 5 ito, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, napakasarap. Praise God. Dito po, bumisita o dumalaw ang Panginoon kay Marta at Maria. At dito po, parang ang pagdalaw ng Panginoon parang walang mensahe. Bigla na lang dumating. Sa kanilang pagmimisyon, sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, bigla pumasok ang Panginoon sa kanilang tahanan. At dito, si Marta, lagi po natin tandaan, hindi po masama ang ginawa ni Marta. Nung makita niya, pumasok ang Panginoon sa kanilang tahanan, agad pumasok sa kanyang isipan na maghanda. Very good. Amen? Kayo ba, handa na? Handa na ba kayo? Praise God. Pero iba po yung paghahanda ni Marta. Si Mike, mahilig magluto yan. Ang pag-iisip ni Mike, galing yan kay Marta. Kapag tayo nag-prepared ng ating mga lulutuin, marami tayong mga bagay na kailangan. Amen. Nandiyan na yung magic sarap. Nandiyan na yung ajinomoto. Nandiyan na yung paminta, durog, buo. Ano pa ba? Praise God. Ngayong umaga kaya, pumasok si Jesus sa ating simbahan o kanina pa man, nasa puso na natin ng ating Panginoon. Ano kaya yung ating nararamdaman? Pagod? Pag-aalala? Praise God. Hindi masama. You are prepared sa pagpasok ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay. Ang mahalaga po dito, yung kanyang salita. Ang salita ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo si Marta.
Sabi po rito, 39, ang kapatid naman niyang si Martha na upo sa may paanan ng Panginoon. Praise God. Dapat, sa panahon ng ating panambahan, isipin natin na ang Diyos ay inaahinan tayo ng napakahalagang bagay. Ito po yung linggo ng ating pananambahan. Kaya mahalaga po na tayo ay nakikinig. Mahalaga po na naunawaan natin ang kanyang mga salita. No? Ako walang problema, no? Kung hindi kayo makinig sa akin, ang akin lang pong itinutulak at sinasabi sa inyo, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang salita ng Panginoon, katulad ng pagtanggap ni Martha at ni Maria sa kanilang tahanan. Praise God. Pagpasok ng ating Panginoon sa ating mga tahanan, dapat ihain natin sa Kanya ang pinaka-the best. Hindi katulad ni Martha. Ano po? Napakarami niyang alalahanin, napakarami niyang suliranin, hanggat sa dumating na siya ay napagod na. Amen. Napagod na ba kayo sa paglilingkod? Wala na ba sa halaga sa atin ang paglilingkod sa Diyos? O nandiyan pa yung ating first love sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. So makita natin dito, sabi rito, sa verse 40, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Praise God. Kasi kapag tayo naghanda, ayaw natin ng ating mga bisita ay mayroong masasabi sa atin. Ayaw natin na tayo ay mapulaan. Ayaw natin na hindi sila matuwa. Lahat na tumatanggap ng bisita, isa lang ang kanilang kaisipan. Gusto ko masatisfy. Mabigyan kasiyahan. Mapuno. Yung pa walang masasabi kasi kapag mayroong masasabi, baka ipagchismisan ka. Yun yung nasa isip ni Martha. Baka pagchichismisan ako nito. Baka mamaya, hindi na bumalik ito sa bahay. Baka mamaya, hindi na ako dalawin ito. Hindi ho masama yan. Praise God. Hindi po, no? Kakulangan yan sa atin. Si Sister Molly, lagi yan nagluluto. Nandiyan ba Sister Molly? Ayan, kaya plano ko talaga na ang ating kitchen ay nasa loob ng church. Para habang nagluluto ang naka-assign doon, makapakinig siya ng salita ng Diyos. Kasi alam natin, pagkatapos ng ating gawain, tayo po maglalatag ng lamesa. Paano naman kung walang nagluluto? Sumasama ba ang pagluluto? Praise God. Sana panalo na rito si Martha. Kaya kung minsan yung mga taong may kulang, yung taong laging kinakapos, yun yung mga taong pumapasok sa church para lamang purihin sila ng iba. Dapat ang ating pong pag-iisip, papasok tayo sa church, atin tayo ng gawain ng Panginoon. Isipin natin mabuti, napakahalaga ng ating pakikinig, ng ating makikita. Nakita ng magkapatid na ito si Jesus. Kaya nung makita nila, laking kagalakan.
Pero si Maria, ginamit niya yung tama. Ano yung ginamit niya? Yung kanyang pakikinig. Ano yung kanyang naramdaman? Praise God. Ngayong umaga, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ano ba yung naramdaman natin? Kung totoo na pinapakinggan natin, ina-absorb natin sa ating buhay ang salita ng Diyos, sa pakikinig pa lang natin, iba na ang ating naramdaman. Iba na yung ating matatanggap. Praise God. Minsan, presence yung ating katawan, pero absent yung ating isipan. Ano tawag doon sa English? Presence of... Diba? Malaki kung minsan pagkakamali, mga kapatid. Yung ating iniisip patungkol sa Panginoon. Ipinakita ng Lucas chapter 10, verse 38 to 41, kung ano ba talaga ang tama. Alam niyo ba yung pakikinig ng salita ng Diyos? Sino ba sa inyo laging namamalingki? Pengin tubig. Sino ba sa inyo laging namamalingki? Mga nanay, sino ba mahilig sa pamalingki? Hindi naman sinabi rito, pero marahil si Martha na malingki muna. Amen? Amen. Baka nakapagtawaran pa nga eh. Mahal naman. Oh. Hindi ba pwedeng... Kung minsan pupunta tayo sa church, nakipagtawaran pa tayo. Nakipagbuno pa tayo. Nagtatalo pa kung minsan ang ating isip, mga kapatid. Praise God. Sisimba ba ako? Huwag na lang kaya. Nakipagtawaran tayo eh. Pero baka mamaya sisimba? Hindi. Laban? O? Hindi dapat ganun ang espiritu natin pagdating sa worship. Paglinggo-linggo yan. Amen. At ang linggo, yun po yung hinihingi ng Diyos sa atin. Praise God. Na dapat, presence tayo. Nandoon tayo nakikinig. Praise God. So, yun po yung sitwasyon ng buhay ni Martha. Sa palengke, ang Panginoon nagturo nito. Sabi niya ang mga tao ngayon, katulad ng mga bata na naglalaro sa pamilihan. Naglalaro sa plaza at katabi ay pamilihan o palengke. Kapag tayo pumunta sa palengke, bibili tayo ng ating magustuhan. Praise God. At kadalasan, kapag tayo pumasok sa palengke, ano yung ating naamoy? Senses. Sense. Yung ating naamoy, ano yung naamoy natin sa palengke? Iba-iba. Wow! Pero bakit sa palengke maraming tao? Praise God. Mayroon yung amoy ka na pag pumunta ka sa mga lugar ng tuyo, naku, wagas ang amoy. Pag pumunta ka sa palengke, sobra. Hindi ka nais-nais ang amoy. Amen. Pumunta ka sa mga tindahan ng mga baka, baboy, manok. Ganun pa rin. Hindi pa rin kanais-nais ang ating naamoy. Praise God. Pero alam nyo ba, yung ating kinakain, saan galing? Ayan. Kung minsan, ito po yung attitude ng mga Pilipino.
pagdating sa salita ng Diyos, takip ang kanilang tainga. Takip ang kanilang ilong. Pero hindi nila alam, kapag mayroon kang karunungan galing sa Holy Spirit, yung mga bagay na iyong napapakinggan, yung mga bagay na iyong naaamoy, ang mga bagay na iyong nakikita, kapag ito ay iyong naunawaan, magbibigay po ito ng kalakasan sa buhay ng bawat isa bilang mananampalataya. Nakuha nyo? Yun ang salita ng Diyos. Praise God. Alam mo yung aking ganito nagtagumpay siya. Kaya dapat ito din yung gawin ko. Hindi pwede. Buhay niya yan eh. Dapat mayroon tayong sarili. Praise God. Kung minsan, nababasa pa natin sa libro, at kung ano yung nababasa natin sa libro, ginagaya natin. At wala ka bang sariling pag-aaral? Wala ka bang time? Wala ka bang panahon, katulad ni Martha? Hindi ka ba nakikinig? Wala ka bang nakikita? Wala ka bang naaamoy? Wala ka bang naramdaman? Praise God. Ang mga bagay na ito ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, hinahayaan lang tayo ng Panginoon. Kahit kailan hindi tayo minamanduan ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang salita para maging guide sa ating buhay. Bukas, hayag, libre, walang bayad ang salita ng Diyos. Hinahayaan niya lang tayo. Kahit kailan hindi siya makikialam sa buhay mo. Gusto mo ba ng pagpapala? Siyempre, amen. Gusto mo ba yung tagumpay? Siyempre naman, pastor. Gusto mo bang walang sakit? Siyempre naman, pastor. Praise God. Hinayaan lamang tayo ng Diyos. Praise God. Ang malungkot dito, gumagawa tayo ng ating sarili, pagpapasya, pagnanais, pagdating ng problema, asa na? Tandaan po natin mga kapatid, kapag ginagawa natin ang ating kalooban, walang direksyon yan. Walang direksyon. Babalik at magdadaing din tayo sa Diyos. Hindi siya o hindi masakit ang sinasabi ng Panginoon sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, totoo lang. Ang salita ng Diyos, hindi ito masakit. Hindi ito nakakasakit. Hindi ito nakaka-backslide o nagbibigay ng panghihina sa ating buhay. Praise God, dahil ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon, alam niya. Alam ng Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang kailangan mo. Amen. Sana ganun ang ating pag-iisip. Pupunta tayo sa church, alam ng Panginoon ang ating motibo. Alam ng Diyos ang ating pag-iisip. Alam ng Diyos ang mga bagay-bagay na nais nating mangyayari sa ating buhay. Praise God. Pumunta si Martha sa Panginoon. Dapat ang Panginoon ang mag-utos sa atin. Huwag natin utusan ng Diyos. Amen? Amen. Panginoon, bigyan mo ko nito. Panginoon, bigyan mo ko niyan. Panginoon, gusto ko noon, Panginoon. Sabi ni Martha dito, sabi niya sa verse 40, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon!
tingnan ninyo yung mga scripture, ng mga passage sa Biblia. Panginoon, baliwala ba? O baliwala pa ba sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid? Praise God. Panginoon, baliwala ba sa inyo na ako ay pinababayaan ng aking kapatid? Buti lang hindi sinabi ng Panginoon, Marta, pinili mo yan eh. Amen? Desisyon mo yan. Kagustuhan mo yan. Na lagi ka na lang, no? Lagi na lang ibang tao yung pinaghuhugutan ng lakas. Lagi ka na lang sa mga naririnig mo. Lagi ka na lang doon sa mga nakikita mo. Doon ka lagi kumukuha ng lakas. Mga kapatid, matured Christian na tayo. May sapat na gulang sa pag-uunawa o pagkakaunawa sa mabuti at masama. Alam mo po, mga kapatid, pag dinagdagan natin to, malamang masasaktan kayo. Pero ito ang katotohanan. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? At ang katotohanan, ang siyang, imagine nyo, hindi nyo na alam. The truth shall set. Hallelujah. Nagising si Marta. Nahimasmasan si Marta. Amen? Binagukan tuloy ang kanyang kalooban. Malungkot pa rito, napahiya siya eh. Minsan, binibigyan pa natin kondisyon ng Diyos. Sige, Panginoon, aatin ako pag may bago akong chinilas, may bago akong damit. Sa mga panglabas ba na anyo? Sa mga panglabas ba nakatayuan natin nakatingin ng Diyos? No. Praise God. May mga kayamanan o ang mga kayamanan sa mundong ito ay maaalis, mapaparam, mawawala, malulusaw. Pero alam nyo ba, mayroong isang pinakamagandang bagay sa mundong ito na hindi mawawala. At ito po yung sikreto ngayon na sasabihin ko sa inyo. Amen. Mananatili ba tayo sa mga pansamantalang bagay? Pansamantalang kalayawan? Pansamantalang pagnanais? Bakit hindi natin ituon, ibukas ang ating paningin sa salita ng Diyos? Praise God. Kapag isang walis tingting nagkakalat, hindi yan makakawalis. Kapag ang isipan mo, kalat, hindi mo magagawa ang tama. Sabi nga ni Santiago, ang taong pabago-bago ang isip at di alam talaga kung ano ang ibig. Saan niya hinilimbawa? Saan? Katulad ng alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. At huwag umasa ng anuman mula sa Diyos ang taong pabago-bago ang kaisipan. Pumirmis ka. Magtiwala ka katulad ni. Sino yung dalawa? Magkakapatid. Si Marta, puno ng pag-aalinlangan. No? Puno ng katanungan. Praise God. Kaya yung pag-aalinlangan, hindi yan mabuti. Hindi yan maayos sa tingin ng ating Panginoon. Di ba si Pedro? Praise God, chapter 14.
Yun ang aming kasitima dun sa Puerto Galera. Chapter 14, verse 27 to 28 yata. Pedro nag-alinlangan. Praise God. Alam mo, o alam natin na ang Panginoon, kung minsan pinagbibigyan niya tayo, para lang, no? maitama natin ang ating ginagawa. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kayo ba yan? Nilalakad yung Panginoon sa dagat eh. Opo, sabi ng Panginoon. Pwede ba papuntahin niyo ako dyan? Hindi sinabi ng Panginoon, pumunta ka rito. Siya yung nagsasabi na, pupunta ako dyan. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ano yung ating gusto, hindi po tayo pinipigilan ng Diyos. Para lamang makita natin yung ating mga pagkakamali. Paano naman yan kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Paano natin makita yung ating kamalian? Paano natin matanggap yung ating mga pagkukulang? Kaya napakahalaga, sinasabi ni Pastora Eva, magbasa tayo ng Bible araw-araw. Kahit isang verse, walang problema yan. Ang mahalaga, nagbabasa ka. Praise God. Para hindi mo na iasa ang iyong kaligtasan sa iba. Kasi habang nagbabasa ka, naghuhukay ka eh. Gumagawa ka ng pundasyon sa iyong buhay. Praise God. Sino ba siya yung gumawa ng bahay na walang pundasyon, nakatabingi pa? Pag 4, 5, 6 na patong ng hollow block, sigurado bagsak yan. Walang pundasyon. Ang pagbabasa ng Biblia, nagpapakita ito na naggumagawa ka ng pundasyon. Praise God. Tagal na tayo nagkasama rito. Itong simbahan na ito, 13 years na. Wala akong ibang pinapangaral maliban sa salita ng ating Panginoon. At kung kayo sinusubaybayan ninyo ang pangangaral ng salita ng Diyos, sigurado, 1,000% magagawa natin o pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Ano yung mga bagay na hindi aalisin? Panghuli. Ano yung mga bagay na hindi aalisin? 41. Sabayan ninyo ako. Sinabi ng Panginoon kay Martha, o sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha. Tingnan mo nga yung kapatid mo kung mukhang si Martha o Kristiyano nga, puno-puno naman ng pag-aalinlangan. Ang dami-daming iniisip. Ang dami-daming pinaplano. Ang dami-daming gustong magawa sa buhay. Praise God. Gusto niyang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Naku, baka mamaya hindi masarap. Praise God. Hallelujah. Baka mamaya maalat. Sobrang alat na ng ating buhay sa Panginoon. Amen? Ano pangalawa? Tabang. Sobrang tabang mo na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yun yung masyadong iniisip ni Martha. Naku, Panginoon, Lord, baka ganito, baka ganyan yan, Panginoon. Hallelujah. Tumigil ka kaya. Umupo at mag-aral ng salita ng Diyos. Makikita mo, maramdaman mo, praise God, maririnig mo, at malalasahan mo kung ano ang sarap ng salita ng Diyos na tinatanggap mo at binabasa mo mula sa kanyang mga salita. Praise God. Huwag na tayong gaya-gaya. Gagayahin ko si Kenneth Copeland, gagayahin ko si ganito, gagayahin ko si ganyan. Iba ang buhay niya kaysa buhay mo. Ang mahalaga, mayroon kang sariling desisyon. Mayroon kang sariling paglilingkod. Sapagkat kung ano ang iyong desisyon,
At kung ano ang iyong paglilingkod, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Diyos. Diba? Hindi lahat ng Kristiyano may kotse. Hindi lahat ng Kristiyano may bahay. Hindi lahat ng Kristiyano may building. Diba? Ibig sabihin, iba-iba ang ating katayuan sa buhay. Pero ang napakaganda po dito, tayong lahat ay Kristiyano. Kristiyano. At dahil sa tayo ay mga Kristiyano na, ano ang pinakamahalaga na dapat nating gawin? Verse 41. Sabay-sabay nating basahin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka sa ibang, ayan, no? Abalang-abala ka sa maraming bagay. Praise God. Ito po mga kapatid yung ating take home ngayong umaga. Verse 42. Verse 42. Bayahin niyo po si Pastor Raiba. Mayroon silang time to reading Bible. Amen? Maniwala kayo. Ilang taon lang, ilang buwan lang, ilang linggo lang. Puno-puno ng pagpapala si Pastor Raiba. At ang problema ngayon yan, mainggit kayo. Lord, baka ganun si Pastora pinagpala. Ganun si Maria ay ganun si Marta. Diba? Ang daming reklamo, ang daming dahilan. Pagdating ng linggo, nagrereklamo tayo, Lord, bakit ganito? Lord, sana wag naman ganyan. Wag naman ganito, Panginoon. Paano tayo pagpalain? Praise God. Verse 42. Magtatapos po tayo rito. Ito po yung pinaka-take home ninyo. Ngunit, isa lamang ang mahalaga. Isa lamang ang mahalaga. Amen. Ang dami natin dito. Praise God. Pero ngayong umaga, mayroong pinaparating ang mensahe ng Diyos sa buhay natin. At ito ang pinakamahalaga sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen. Ano yung pinakamahalaga? Ngunit isa lang ang talagang kailangan na mas mabuti ang pinili ni Maria. Choice it. Piliin natin ang pagpapala. Piliin natin na magiging matured Christian. Piliin natin na mag-focus sa napakahalagang bagay sa ating buhay para tayo'y pagpapalain ng Diyos. Imagine mo, yung hinanda ni Marta, pagpasok niya sa CR, wala na yan. Amen? Amen! Praise God. Praise the Lord. At, isang bagay lang ang mabuti na pinili ni Maria. At ito'y hindi aalisin sa kanya. Praise God. Isa lang. Mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung babae, sister. Kung lalaki, brother. Sabihin mo sa kanya, isa lang. Isa lang ang kailangan natin. Amen? Sa church na ito, isa lang ang kailangan natin. Amen? Napakarami natin, pero isa lang ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Ano ito? Ano ito? Si Maria may kapayapaan. Amen? Amen. Hallelujah. Kagalakan at pag-asa. Praise God. Sana wag nating biguin ang Diyos sa araw na ito.
pinaka-take home natin ngayon, isang bagay lang. Ano ito? Matuto tayong magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Basahin natin ang kanyang mga salita at pakinggan natin. Panghuli, pagkatapos natin mapakinggan, i-apply natin sa ating buhay. Isa lang ang bagay na kailangan na dapat mong gawin at ito ay pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa Kanya. Amen? Hindi aalisin ng Diyos. Hindi aalis ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi bibisita ang Panginoon sa ating buhay. Siya ay malagi. No? Palagi siya sa ating buhay. Kung tayo ay palaging nakatingin, nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Ito ang maghahatid sa atin sa tunay na pagtatagumpay. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Praise God. Panginoon, salamat po. Ipinakita mo, Panginoon, sa amin ang mga bagay na pinaka-the best. Bilang mga anak mo, Panginoon, na nakikinig sa inyong mga salita. Bilang mga lingkod mo, Panginoon, tinanggap ka po, O Diyos, namin sa aming mga buhay. Hindi upang paghandaan. Kung kami man po ay maghahanda, paghandaan namin, Panginoon, ang iyong muling pagparito. Dahil ikaw, Panginoon, ay nakahanda, mayroong nakahandang dulang sa bawat isa sa amin. Totoo nga po, Panginoon, ang iyong salita sa Psalms chapter 23, verse 1 and 6. Na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming pastol, ikaw ang nangangalaga sa amin. Lagi mo kaming dinala sa mainam na pastulan, binubusog mo kami, pinapahiran mo, pinupunasan mo ng iyong langis ang aming mga ulo. It means, Panginoon, lagi namin taglay sa aming isip, sa aming puso, at sa aming buhay, ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Lord, nakita mo kami. Bagamat hindi kami nagsasalita, batid mo, Panginoon, ang aming mga isip. Batid mo ang aming buhay. Wala kaming mga bagay na maitatago sa inyo. Maging ang pinakamaliit na parte ng aming buhay, nakikita po ninyo. Lord, nais namin, Panginoon, na maglingkod sa inyo. Nais namin, Panginoon, na magpaghamit sa inyo. Kaya, Panginoon, turuan mo kami. Gabayan mo kami, samahan mo kami. Ikaw ang aming tagapangalaga. Ikaw ang aming dakilang pastol. Dinadala mo ang aming lupaypay na katawan, ang aming pagod na katawan sa mga batisan na malinis upang doon kami maghihimlay. Katulad ni Maria, Panginoon. Kami ay nagpakumbaba sa iyong harapan. Nakikinig at tumatanggap, Panginoon, ng mga bagay na higit pa sa mga bagay na aming nakikita dito sa mundo. I-bless mo, Panginoon, ang aming mga buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, mga nag-aaral pa sila. Ang aming mga asawa, Panginoon, nagtatrabaho. I-bless po ninyo sila at pag-iingat po, Panginoon, sa kanila ay lagi nilang maranasan. Salamat po, Diyos. Kayo lang, Panginoon, ang nakakabatid ng aming mga puso at isip. Katulad ni Martha, Panginoon, alisin po ninyo ang pag-alinlangan. Alisin po ninyo, Panginoon, ang kapaguran sa aming buhay at palitan po ninyo ito, Panginoon, ng kalakasan.
Salamat po, Ama, sa umagang ito. Ipinabatid at kilala mo sa amin na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay. Lord, ngayong umaga, ang mga salita, Panginoon, na isulat sa aming puso, ito po, Panginoon, ay ang iyong mga salita na sinasabi po ninyo kay Maria. Mabuting bagay ang ginawa ni Maria at hindi ito aatin sa kanya. Means, Panginoon, magagamit namin ito sa araw-araw. Hindi namin alam ang bukas. Hindi namin alam ang sitwasyon kinabukasan. But Lord, dahil sa iyong mga salita, nagkaroon kami ng kalakasan. Nagkaroon kami ng pag-asa. Nagkaroon kami, Panginoon, ng pagtatagumpay dahil sa mga salitang ito. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid namin ngayong umaga na sa banig ng karamdaman, iunat po ninyo, Panginoon, na yung mapaghimalang kamay. Sitong, Panginoon, salamat po sa tagumpay ng kanyang operasyon. Madaling pag-recover nito, Panginoon. Maging si Sams, Panginoon, Lord, tulungan po ninyong mag-asawang ito. Dinadalangin namin sila, Panginoon, sapagkat ang buhay nila, Panginoon, ay humaharap sa pagsubok. But Lord, alam namin po, Panginoon, ang mga pagsubok na ito ay kanilang mapagtagumpayan dahil ikaw ang kanilang kasama. Salamat po, Diyos. Salamat po. Binigay mo sa amin ang libre. Binigay mo sa amin na mayroong kalakasan. Ibinigay mo sa amin sa umagang ito ang mga salita mo na mayroong kalakip, mayroong akibat na pagmahal. Salamat po, Panginoon. Alisin ninyo ang mga pag-aalinlangan. Alisin ninyo ang mga pag-aagam-agam. Alisin ninyo ang kapaguran. At palitan ninyo, Panginoon, ng katagumpayan, kalakasan, at kapanatagan sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po sa tagumpay. Salamat po sa pagpapala. Salamat po sa iyong biyaya na aming natanggap ngayong umaga. Mga biyaya, Panginoon, na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundo, kundi nanggagaling sa inyo at ito po, Panginoon, ang iyong mga salita. At ang iyong mga salita ay siya naming kaligtasan, siya naming kalakasan, siya naming pagpapala upang kami makapagpapatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ninyo. Salamat po, Panginoon, sa pagsama ninyo sa amin. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin, at pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang nagliligtas sa amin. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah.